Ito po yung kayang gawin ni PBBM na hindi ko po nakitang nagawa ni dating Pangulong Duterte, no? Ito po yung ginagawa ngayon ng admin ni PBBM na talaga namang gusto ko sanang gawin ni dating Pangulong Duterte pero hindi ko po ito nakita nung panahon niya, no? So sa panahon po ni PBBM ngayon, pinapalakas po yung relasyon ng bansa natin sa iba't ibang bansa sa mundo na hindi lamang pang diplomatic relation ang kanyang pinapalakas, hindi lamang yung economic ties natin sa iba't ibang bansa, diplomatic, economic ties ng bansa natin sa iba't ibang bansa, hindi lamang yun ang pinapalakas, kundi pati defense and military ties natin sa iba't ibang bansa. Pati defense and military ties natin sa iba't ibang bansa ay pinapalakas, inaayos dahil importante po yan sa ating national security and interest. So, ito po ipapakita ko sa inyo yung mga proof. Sabi dito sa mga balita, G7 reaffirms support for Philippines amid zero. Philippines-New Zealand conclude talks on visiting forces agreement. Philippine-German Defense Forces hold high-level meetings in Munich. Philippines-France hold joint maritime exercises in West Philippine Sea. Canada and Philippines are in final negotiations for defense pact to boost joint military exercises. What's in the first Spain warship voyage to the Philippines? Philippine-Italy agree to fast-track talks on new defense deal. Portuguese firm other investors set eyes on Philippine defense industry. Philippines-Vietnam boost military ties amid South China Sea tension. Defense official says U.S.-Philippines alliance is making remarkable progress. Philippines-Australia to join key military drills for the first time in 2025. Australia-Philippines upgrade strategic ties. Warship from the Philippines, Australia, New Zealand, US, and Japan sail in joint South China Sea patrol. Imagine that, mga bansang kasali ng G7 at mga superpower na bansa. Sinamahan ng Pilipinas na magpatrol sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Yan po ay nagsasend ng matinding mensahe sa China na hindi kayo uubra, hindi pwede yung pambubuli nyo. Ito pa, Australia, Japan, Philippines, and United States conduct multilateral maritime cooperative activity. Philippines to boost military presence in islands facing Taiwan. Philippines, Singapore deepen ties with defense cooperation agreement. Philippines and Indonesia agree to strengthen security cooperation. US, Australia, Philippines, UK begin exercise Predator Strand 24 in Northern Territories. Philippines, South Korea boost defense cooperation, upgrades ties to strategic partnership. Ito pa, Philippines, UK strengthen ties to boost maritime security cooperation. So yan po yung ginagawa ng kasalukuyang gobyerno po natin para i-assert ang ating claim sa West Philippine Sea, para magpadala ng mensahe sa China na hindi pwede yung ginagawa nyo, na hindi kayo uubra, na maraming sumusuporta sa amin at ayaw ng mga bansang ito na sumusuporta sa amin sa ginagawa niyong pambubuli. So yan po yung ginagawa ng admin ngayon, no? Yung ganang foreign policy po ang tama at dapat. Ganyan din po yung ginawa ni President Pinoy Aquino. Nung pinirmahan po niya yung AFP Modernization Act, habang pinapalakas po natin ang ating military, ang ating AFP, ine-engage po niya ang iba't ibang bansa, no? Para makipag-cooperate sa atin militarily at saka sa defense, no? Para makakuha tayo ng suporta habang ino-oppose natin ng China. Pinapalakas natin ang ekonomiya noon, pinapalakas ang military, ine-engage ang iba't ibang bansa para makakuha tayo ng suporta, and then dinimanda niya ang China sa Hague, no? Kaya nung inilaban nila President Pinoy Aquino yung ating kaso sa The Hague, no? Nanalo tayo, pinaboran tayo, kaya tayo po ang may karapatan sa ating mga exclusive economic zone diyan sa West Philippine Sea. Nanalo tayo noon, pero ano pong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Tinrato lamang niya itong piece of toilet paper, no? If I'm not mistaken, yun po yung term niya, or piece of paper na handa siyang itapon sa basurahan. Bakit niya ginawa yun? Bakit niya sinabi yun? Para i-please ang China? Para pasayahin ang China? So ito po mga bagay na ito na ginagawa ni PBBM at ginawa ni President Pinoy Aquino, ito po ay pabor sa Pilipinas. Ito po ang tamang foreign policy na ginagawa ng bansa natin. At yun po ang dapat. Pagdating po sa West Philippine Sea, dapat nagkakaisa tayo dyan. Kung meron man po tayong mga domestic issues dito sa bansa natin na hindi natin pinagkakasunduan, sana man lang pagdating sa issue ng West Philippine Sea, nagkakaisa tayo. No?
So, ito po ang magiging problema natin at magiging malaking problema po ng ating military kapag sa 2028 pro-China na naman po ang manalo. Mawawala po at masasayang po ang pinaghirapan ni PBBM in my opinion. Kasi ganyan po yung nangyari kay Pinoy noon eh. Ipinaglaban ni Pinoy, idinimanda, pinalakas ang AFP, in-engage ang international community, multilateral approach. Pero nung naupo si Duterte na inakala ng mga Pilipino na magiging matapang at hindi papayag sa ginagawa ng China dahil dun sa kanyang jet ski promise, no? Doon sa pangako niyang jet ski, akala ng mga Pilipino magiging palaban at ipagtatanggol ang ating soberanya, ang ating West Philippine Sea. Pero anong nangyari? Naging maka-China, yumakap sa China. In my opinion, naging sunod-sunuran sa China. Please ang China, no? Na kailangan lahat ng sasabihin hindi kontra sa China. Kailangan ang sasabihin niya maingat na hindi ma-offend ang China. Kailangan ang sasabihin ikatutuwa ng China. At ang mga polisiya at ang mga ginawa, especially dyan sa West Philippine Sea, pabor po sa China, ikinatuwa ng China in my opinion. Kaya nabaliwala po lahat ng pinaghirapan nila Pinoy, yung mga pinaglaban nila President Pinoy Aquino. Kaya ngayon, yung ginagawa ni PBBM, pinaghihirapan niya na ayusin ang ating relasyon sa iba't ibang bansa. Hindi lamang ekonomiya, hindi lamang diplomasya, pati defense at military ties and relationship natin sa iba't ibang bansa, inaayos, pinapaigting. Lahat yang ginagawa, yung pagpapaunlad sa ating AFP, pagpapaunlad sa ating ekonomiya para magkaroon tayo ng budget sa ating AFP. Lahat yan mababaliwala at mabubura, no? Mababaliwala kung sa 2028 pro-China na naman po ang manalo. At kung mga pro-China senators po ang mananalo ngayong 2025 election. So mga kababayan, sana po maging matalino tayo. Huwag po tayong pumayag mga kababayan. Lagi pong panakot ng mga DDS ng kampo ng mga Duterte, ng mga vloggers nila na gera. Wala namang nangyaring gera. Hindi tayo nakikipag-away, ina-assert lang natin ang ating karapatan at ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kailangan po natin gawin yon. Kung hindi, tayo po ay mapapahiya sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Baka po tayong murahin nila at sumbatan dahil pinabayaan po natin ngayon ang ating mga teritoryo at mga karapatan dyan po sa ating mga karagatan, mga kababayan. So sana po maging matalino tayo sa pagpili ngayong 2025 election, no to pro-China. Nakakampihan pa ang China at ipagtatanggol laban sa mga kapwa nila Pilipino. No to pro-China. Ganon din po sa 2028. Wag na po tayong bumoto ng mga jet ski promise na ganyan. Akala mo palaban, maninindigan at ipaglalaban ng mga Pilipino at ang ating bansa. Yung pala didikit at magiging sunod-sunuran sa China. Sasabihin, gawin na lang tayong probinsya. I so love Xi Jinping. Parang sinabi yata, I cannot live without China, no? Na ipagtatanggol daw siya ni Xi Jinping. Wag na po ganun mga kababayan. Madala na po tayo at matuto na po tayo.